Siyempre, yung password, medyo mahirap din. Yung pahirapan nyo para hindi mabuksan ng iba. And doon sa madali nyo matandaan. Okay, so confirm password natin. And automatic nang nakacheck yan terms and condition. So after nyo guys ma-fill upan yan lahat is click nyo lamang po yung register. After nyo mapindot is eto yung makikita nyo, confirm number. So phone number or email provided must be active. The company will not be liable for account lockout caused by your inability to access the phone number. So kailangan guys yung gamit nyo na number or email is active po siya or gamit nyo palagi para hindi mawala yung account nyo. In case na malimutan nyo yung password, is pwede nyo siyang ma-recover yung password niya kapag active pa rin yung number nyo or email nyo. Kasi mag-send sila ng verification code or OTP. So, click natin guys yung OK kapag active naman yung ginamit natin na number or email. After natin mapindot yung OK is dito tayo mapupunta, new device. Okay, so ang pipindutin natin guys is etong yes, authorize this. Pwede rin natin guys i-download tong application nila kapag Android user tayo. So click to install and play. So since naka-iOS ako, so pipindutin ko yung yes, I authorize this. Depende naman sa inyo guys, kahit Android user kayo or iOS, so pwede naman kayong gumamit ng website na lang. So dyan na lang guys yung gagamitin natin. So after natin guys mapindot yon is dito tayo mapupunta kagad sa dashboard nila. So makikita natin dito guys, please purchase credit to watch the live stream. So kailangan daw natin bumili ng credit para mapanood natin yung live stream nila. Okay, and then makataya tayo. So ang gagawin natin guys is punta kayo dyan sa more, yung menu nila. And pindutin natin guys yung withdraw dito sa wallet para ma-verify natin yung account natin. Pindutin natin guys itong verify now. So you can only request for PIN or OTP every 2 minutes. So every 2 minutes lang guys tayo pwede mag-request ng PIN or OTP. So after natin guys mapindot yan is automatic magsisend sila ng PIN sa atin or 6 na digit ng OTP. So ang gagawin natin, click natin yung OK. And then ilalagay natin guys dito yung 6 na OTP dyan sa blanco na yan. So click natin guys yung submit kapag tama yung nalagay natin. After nun guys is dito tayo mapupunta. So phone number successfully verified. So ibig sabihin guys, verified na yung account natin. Pwede na tayo makapag-cash in and pwede na rin tayo makapag-cash out. Click natin guys yung OK para masimulan na natin guys kung paano maglaro. Ituturo ko sa inyo kung paano maglaro and kung paano mag-cash out kapag panalo na kayo. Siyempre, ang unang ituturo ko sa inyo ay kung paano muna tayo makapag-cash in. So napakadali lang po mag-cash in. Ang kailangan lang po natin is kapag nandito na tayo sa dashboard ay pindutin nyo lamang po yung My Plus Credits. Papapiliin kayo guys dito kung saan kayo magka-cash in. So syempre always naman natin gamit na e-wallet is itong GCash. So pindutin natin yung GCash. So ito guys yung makikita natin dito sa Instant GCash. So meron sila ditong amount to load na 100 to 5,000 pesos. So pwede po natin siya palitan. Halimbawa dito sa may 500 na to. So pwede natin siya palitan kung magkano yung amount ng ilo-load natin. Basta ang minimum nila dito is 10 pesos. So syempre maglo-load tayo guys ng total of 1,500. So ilo-load muna natin is 500 and then isusunod naman natin ng 1,000 pesos. So napakadali lang guys. Pindutin nyo yung 500 and malalagay siya dyan. So click nyo guys yung submit. And then pindutin nyo guys yung complete payment. Lalagay nyo dito yung GCash number nyo. After nyo guys malagay is click nyo lamang po yung next. And then hihingi sila sa inyo ng OTP. So yung 6 digits. So kapag nag-send sa inyo guys is ilagay nyo lang dyan. And then pindutin nyo tong pay 500 pesos. So after nyo guys mapindot yon is dito tayo mapupunta. And then kailangan nyong i-enter ang inyong 4 digit MPIN. Yung MPIN nyo sa GCash nyo. So after nyo guys malagay dyan is click nyo lang yung next and automatically papasok na yung pera sa account nyo. And then meron naman tayo guys another way sa pag-load sa GCash. Halimbawa kapag wala sa inyo yung cellphone na nakalagin yung account nyo or wala sa inyo yung number ng GCash nyo. So para hindi nyo na kailangan yung MPIN, OTP or yung code is pindutin nyo guys itong request for receiver number. And then ganito guys yung makikita natin dito. So manually GCash. So ang gagawin natin guys is eto yung sesendan natin. Makikita natin yung number niya. And then syempre yung pangalan ng GCash niya. So ang gagawin natin is copy natin yan. And then papasahan natin siya guys kung magkano yung ilo-load natin. So 10 pesos to 10,000 pesos. So pwede naman siya 10,000 pataas. Try ko na rin siya. Copy natin yung number and then mag-send tayo kung magkano yung amount ng ilo-load natin. So syempre magsisend tayo dito ng 1,000 pesos para 1,500 na yung load natin. So ganito guys dapat kapag magsisend kayo ng pera is kailangan syempre
mag-take kayo ng screenshot kasi kailangan natin siya, and then tandaan nyo itong reference number, so copy nyo yan or i-type nyo yan kasi kailangan natin yan dun sa website para meron tayong proof na nag-send tayo ng pera. So balik tayo dun sa website. Dito na tayo guys, and ang kailangan lang natin guys is click natin tong browse. And then eto guys yung makikita natin, so hanapin natin dyan sa screenshot natin kung nasaan dyan yung screenshot ng proof ng pag-send natin ng pera para i-click natin and then i-select. So kapag nandyan na guys, nalagay nyo na dyan yung screenshot, is-click nyo lamang po yung submit. And then eto na siya, so makikita mo nandyan na ang screenshot, so na-touch na natin. So ang gagawin natin guys, scroll natin pababa para makita natin yung fill upan natin. So ganito lang naman guys mag-fill up, napakadali lang. So ilagay nyo yung amount to load, so 1,000 yung sinend ko. Sender number guys is yung GCash number nyo na ginamit nyo pang send. So receiver number guys, automatic na yan malalagay dyan. And then etong reference number guys is etong sa baba. So, dyan natin siya ita-type or dyan natin ilalagay yung reference number ng pag-send natin. So, after nyo guys ma-fill upan yan lahat, is-click nyo lang po yung submit. And then, dito tayo mapupunta. So, check nyo lang yan and then click nyo yung okay. So, ayan guys, nandyan na guys yung history natin ng cash in natin ng 500 pati 1,000 pesos. So, antayin natin siya guys ng saglitan, darating yan sa atin. Ngayon ay nandito na tayo sa dashboard ng PH Sabong at ang pwede natin tayahan dito ay wala at meron. Diyan lang tayo pipili sa dalawa na yan kung saan yung tatayan natin. And makikita natin dito sa baba yung trends. Ang trends na yan is, ayan yung resulta ng bawat laro or bawat fights. So, ngayon is pipili tayo kung saan tayo tataya since nandito na yung 1.5 natin na puhunan. Magsisimula tayo dito sa fight number 6. Titingnan natin kung saan dito yung maganda tayaan ng manok. Kung saan yung korsonada natin. So, korsonada ko dito ang wala, kaya dito ako tataya. Hindi ko may papakita sa inyo guys yung screen dahil pinagbabawal sa YouTube ang animal fighting. Which is pasok tong sabong kasi naglalaban yung manok. So pwede maban yung YouTube channel natin. Okay, so kapag nakapag-close na yan, ibig sabihin aantayin na lang natin ang resulta. So kayo na lang bahalang manood kung maglalaro na kayo. Okay, makikita natin dyan sa screen ay yung paglalaban ng manok. Pero nakablock siya ngayon kasi hindi siya pwedeng ipakita dito sa YouTube or Facebook ang paglalaban ng manok. Hintayin natin ang resulta kung mananalo nga ba yung tinayan natin na wala. Nag-skip lang tayo guys ng saglit para resulta nang makita natin. Okay, ang panalo sa fight number 6 ay wala, which is nanalo tayo. Medyo limado yung natayan natin kaya ang panalo natin is nasa almost 300 pesos. Yung napanalunan ng ating 500 pesos na tinaya. At ngayon ay tataya tayo ulit sa fight number 7. Ang gagawin natin ngayon is kailangan nating manalo ng 1,000 pesos para may pakita ko naman sa inyo kung paano mag-cash out dito sa PH Sabong. Ngayon is pipili tayo ng tatayahan natin kung saan dito yung korsonada natin. Tatayahan natin siya ulit ng 500 pesos. Korsonada ko ulit dito ang wala kaya tataya ko ulit ng 500 sa wala. At ngayon i-skip naman natin ulit sa resulta na para hindi masyadong humaba yung video natin. At ayun guys, kung nakikita nyo lang dito sa screen, papatay na ang meron kaya panalo ang wala. So panalo tayo ulit ng 500 pesos at ang napanalunan natin is 508 pesos kasi dehado yung natayaan natin. Ngayon is pipili tayo ulit ng tatayaan natin dito sa susunod na fight number 8. Hindi tayo guys nakahabol dito sa fight number 8, bigla siyang nag-close kaya aantayin natin yung susunod na fight sa fight number 9. Ayun guys, sayang, panalo sana tayo ulit sa wala kaso hindi umabot yung taya natin, bigla siyang nag-close. So, ganun lang guys kadali manalo dito sa PH Sabong. Ang kailangan nyo lang talaga is kumilatis and kailangan nyo ng sapat na puhunan. Ngayon is tataya tayo sa fight number 9. Titingnan natin kung mananalo tayo ulit ng 500 pesos. Ang tatayaan natin dito ulit is syempre tataya tayo ulit sa wala kasi korsonada ko ulit yung manok. Tataya tayo ulit ng 500. Okay, so ayun guys, hindi na naman tayo umabot. Kaya mag-aantay tayo ng fight number 10. Ayun guys, sakto. Nanalo dito ang meron. So sana talo tayo. Buti na lang hindi umabot yung taya natin. Kaya aantay natin ngayon ang fight number 10. Dito tayo tataya ng 500 pesos ulit. Eto na, magsisimula na ang baiting sa fight number 10. Tataya tayo ulit dito sa wala ng 500 pesos. Titingnan natin kung mananalo ulit tayo. Nag-close na ang laro kaya naglalaban na yan guys. Kung nakikita nyo lang sa screen, naglalaban na yung manok. So, kayo na bahalang manood dyan sa screen nyo kapag maglalaro na kayo. Ayun guys, panalo tayo ulit sa wala. Panalo yung 500 pesos natin. Titingnan natin kung magkano yung mapapanalunan natin ngayon. Ayun, nanalo tayo ng 300 plus. Almost 400 pesos na rin. Ang total ng panalo natin kasi limado yung nataya natin is 357 pesos. So, hindi na rin masama. Ang total na ng pera natin ngayon guys is
2,653. Ibig sabihin panalo tayo ng 1,163. So para makapag-withdraw ay click nyo lang yung withdraw dito sa menu and click nyo guys itong instant GCash. At syempre maglalagay kayo ng amount kung magkano yung i-withdraw nyo. So i-withdraw natin ngayon is 1,000 pesos. And then ilalagay nyo yung GCash number nyo dito. So make sure guys na tama yung GCash number nyo kasi minsan tumatawag din sila for verification call. Kapag nalagay na natin guys yung GCash number natin dito, is click natin yung submit and then masasubmit na siya. So punta kayo sa menu ulit and then pindutin yung withdrawals. And makikita nyo guys dito, nandyan na yung 980